Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng dagat at malalawak na bukirin, nakatira ang mag-asawang sina Tomas at Elena. Mahigit 10 taon na silang magkasama. Magkasabay tumanda sa hirap at magkasabay lumaban sa bawat araw. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin silang anak. Sa kanilang munting kubo, ang katahimikan ang pinakamalakas na tunog. Walang halakhak at walang iyak, kundi ang hangin na sumisingit sa pagitan ng kawayan at ang alon na paulit-ulit na humahampas sa dalampasigan tuwing gabi. Minsan, kapag napapagitna si Tomas sa dilim ng gabi, naiisip niya, Hanggang kailan ba matatapos tong kahirapan na to? si Tomas ay isang simpleng maningisda. Ang kanyang balat ay nasunog na sa araw at ang kanyang mga kamay ay magaspang, sugatan at sanay sa hirap. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, naglalakad siya sa malamig na buhangin, bit-bit ang kanyang lumang lambat at pag-asa na unti-unti nang nauubos. Habang ang iba ay mahimbing pang natutulog, si Tomas ay nasa dagat na, nakikipaglaban sa alon at sa kapalaran. Minsan malakas ang hangin at minsan tahimik ang tubig. Pero wala ring huli. Sa bawat pag-uwi niya, hindi lang pagod ang dala niya, kundi ang tanong niya paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Bakit hindi sapat ang lahat ng ginagawa ko? Si Elena naman ay naiiwan sa kubo, tahimik, ngunit matatag. Sa tuyong lupa pilit siyang nagtatanim. Sa kakaunting ulan nag-iipon siya ng tubig at sa halos walang laman na kusina, gumagawa siya ng paraan. Minsan isang mangkok ng lugaw lang ang pinaghahatian nila. Ngunit sa bawat subo, nakangiti pa rin siya. Okay lang to, sabi niya, basta magkasama tayo. Ngunit kapag nakatalikod si Tomas, doon bumabagsak ang kanyang mga luha. At nararamdaman iyon ni Tomas kahit hindi niya nakikita. Isang gabi, mahina ang ilaw ng lampara at tahimik ang buong baryo. Habang kumakain sila, napatingin si Elena sa isang sulok ng kubo. Isang sulok na matagal nang walang laman at marahil hindi kailanman napuno. Kung may anak lang sana tayo, bulong niya. Mahina pero sapat para wasakin ang katahimikan. Napahinto si Tomas at hindi siya makasagot dahil iyon din ang dasal niya. Sa gabing iyon, hindi agad siya nakatulog. Nakatitig siya sa kisame, pinapakinggan ang alon at ang sariling tibok ng puso. Kung may kapalit lang sana ang lahat ng paghihirap. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati umalis si Tomas. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib. May halong pagod at isang tahimik na desisyon na kailangang may magbago. Pumalaot siya ng mas malayo kaysa dati, mas malalim at mas mapanganib. Habang papalayo siya sa pampang, lalo ring lumalakas ang hangin at umalo ng dagat. Umuga ang kanyang maliit na bangka kaya napakapit siya. Hindi pa ako susuko, bulong niya. Ngulit sa isang malakas na hampas ng alon, napunit ang gilid ng kanyang lambat. Napahinto siya at napapikit. Ito na nga lang ang meron ako, pati ba naman ito? Pinilit niyang ayusin at itali ang punit na bahagi pero alam niyang mahina ito, tulad niya. Habang papalayo siya sa gitna ng dagat, mas dumidilim ang langit, hindi lang sa ulap, kundi sa pakiramdam niya. Lumipas ang oras, ngunit nanatiling tahimik ang dagat. Walang galaw at walang isda. Tanging tunog ng bangka at paghinga niya ang maririnig. Sa malayo, nakita niya ang ibang mangingisda na may hila-hila na lambat na puno. May tawanan at sigawan ng tuwa. Napahinto siya. Bakit sila parang madali lang sa kanila? Ako, bakit araw-araw laban? May kirot sa dibdib niya. Hindi lang inggit kundi pagod na pilit niyang nilulunok araw-araw. Habang nagsasagwan siya, biglang sumabit ang lubid ng bangka niya sa lumulutang na kahoy. Napamura siya. Ngayon pa. Pinilit niyang hilahin ngunit lalo itong nabuhol. Ilang minuto siyang nahirapan sa init at inis.
Wala na talaga, bulong niya. Ngunit sa huli, nakawala rin siya. Habang umiinit ang araw, lalong lumala ang gutom niya. Wala pa siyang nahuli kahit isa. Napaupo siya sa bangka. Kung uuwi akong ganito, ano na naman sasabihin ni Elena? Halos susuko na siya nang biglang humigpit ang hawak ng kanyang lambat. Mabilis siyang tumayo at hinila ito. Ngunit dahil sa punit, halos makawala ang laman. At doon, napatigil siya. 2 isda ang nakita niya, hindi pangkaraniwan. Ang isa ay kumikinang sa ginto at ang isa ay nagliliwanag sa pilak. Parang hindi sila galing sa dagat, kundi sa ibang mundo. Biglang nagsalita ang mga ito. "Oh, mangingisda!" Napaatras si Tomas, nanlaki ang kanyang mga mata. "Palayain mo kami at tutuparin namin ang iyong kahilingan." Tahimik ang paligid, parang tumigil ang oras. Taning tibok lang puso niya ang maririnig. Kung totoo man kayo, bakit ngayon pa? Naalala niya ang gutom, ang sirang lambat, at ang mga salitang narinig niya noon na wala siyang diskarte. "Hindi ko na kaya ang ganito." "Kung totoo man kayo," sabi niya, nanginginig ang boses, "bigyan niyo kami ng buhay na hindi na kami magugutom." Sandaling katahimikan at sumagot ang isa. At higit pa riyan, dahan-dahan niyang pinakawalan ng mga isda at sa sandaling iyon, parang sumabog ang liwanag sa tubig. Umihip ang hangin at nawala ang bigat sa dibdib niya, ngunit may naiwan na katahimikan hindi niya maintindihan. Pagdating niya, napahinto siya. Wala na ang kanilang kubo at sa harap niya ay isang matibay na bahay. "Paano?" bulong niya. Sa loob si Elena. "Hindi ko rin alam," sabi niya. Bigla na lang nagbago ang lahat, ngunit may takot sa kanyang mga mata. Lumipas ang mga araw, naging buwan, mas maayos ang buhay nila. Pero hindi naging madali. Isang gabi, may nawalang alagang hayop. Kinabukasan, may sira ang bakod. Sunod-sunod na problema. "May galit ba ang baryo sa atin?" tanong ni Elena. Hindi sumagot si Tomas, ngunit naisip niya na baka may kapalit ang lahat ng ito. Isang gabi, nakaupo si Tomas sa labas at pinagmamasdan ng dagat. "Masaya ka ba?" tanong ni Elena. "Masaya, pero parang may nagmamasid sa atin." "Ramdam ko rin," sagot niya. Kinabukasan, bumalik siya sa dagat. "Ako ulit," bulong niya. At muling lumitaw ang 2 isda. "Ano ang iyong kahilingan?" Napapikit siya. "Gusto ko lang maging kumpleto kami." "Kapag pinili mo ito, maaaring mawala ang lahat," sabi ng mga isda. Sandaling natahimik si Tomas. Naalala niya ang gutom at hirap. Ngunit mas malinaw ang alaala ng katahimikan. "Oo," sabi niya, "kahit mawala ang lahat." Umuwi siya at unti-unting nawala ang kanilang yaman. Ngunit nang gabing iyon, may narinig siyang isang iyak. Sa loob ng bahay, si Elena yakap ang isang sanggol. Napahinto si Tomas at sa unang pagkakataon, napuno ang kanilang tahanan ng buhay. Ngunit isang gabi habang pinagmamasdan niya ang bata, napansin niya ang kislap sa mga mata nito, ginto at pilak. Sa maliit nitong palad, may bahagyang marka na parang kaliskis. Dahan-dahan siyang napaupo at tumingin sa dagat. Doon niya naintindihan na hindi ibinigay ng mga isda ang kahilingan niya. Sila mismo ang naging sagot. Sa bawat hampas ng alon, may paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi hawak sa kamay, kundi inaalagaan sa puso. At minsan dumanating lamang ito kapag handa kang magpakawala ng lahat. Lumipas ang ilang taon, lumaki ang bata sa piling nila. Tahimik, mabait at laging nakatanaw sa dagat na parang may hinahanap. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat.
Malakas ang hangin at umalo ng dagat na parang galit. Biglang nawala ang ilaw sa buong bahay. Napakapit si Tomas kay Elena. Anong nangyayari? Sa labas narinig nila ang kakaibang tunog ng tubig na parang may bumabalik at may gising na matagal nang natutulog. Paglabas ni Tomas, wala na ang bata. "Elena!" sigaw niya. Tumakbo siya sa dalampasigan at doon sa gitna ng alon nakita niya ang dalawang ilaw, ginto at pilak. Unti-unting lumitaw muli ang dalawang isda. Ngunit hindi na sila nagsasalita, tinititigan lamang siya. Biglang nagliwanag ang dagat at sa gitna nito, lumitaw ang bata, tahimik at nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, narinig ni Tomas ang tinig sa kanyang isipan. Hindi kami kailanman nagbigay ng anak. Kinuha lang namin ang kawalan ninyo at ginawang anyo. Napaatras si Tomas. Kung ganon, sino siya? Unti-unting ngumiti ang bata at sa likod niya nagbukas ang dagat na parang salamin na may dalawang mundo. Isa sa tao at isa sa ilalim ng tubig. Siya ang kapalit ng iyong kahilingan, ang anyo ng iyong pagnanais na maging kompleto. Tahimik ang paligid at doon naintindihan ni Tomas ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit kung gayon hindi pala kami ang nagkaroon, kundi kami ang napili. Lumapit ang bata at hinawakan ang kanyang kamay. Mainit at totoo, ngunit hindi ganap na tao at hindi ring lamang isda. Sa huling hampas ng alon, nawala ang liwanag at tahimik na muli ang dagat. Mula noon, hindi na muling nakita ang bata. Ngunit, tuwing gabi, may 3 ilaw sa dagat. Isa para kay Tomas, isa para kay Elena, at isa na patuloy na nasa pagitan ng mundo ng tao at ng alon. At doon niya natutunan ang tunay na kahulugan ng kahilingan. Hindi lahat ng kumpleto ay kailangang manatili. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbayag na bumalik sa pinagmulan nito. Kung may natutunan ka sa kwento o kung may nakuha kang aral mula rito, baka pwede mo rin akong suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe. Sana ang aral na ito ay magamit mo sa iyong buhay at maging gabay sa bawat hakbang mo sa hinaharap. At maraming salamat sa panonood.